Magsisimula ang ating kwento sa mayamang pamilya ng mga Saragosa. Si Sara ay graduate sa exclusive school. Mistisa dahil Kastila ang ama at Pilipina ang ina. Siya ang CEO ng kanilang kumpanya. Ilag ang mga tauhan nito. Dahil mata pobre, istrikto, laging tama at matigas ang ulo. Isang umagay may napansin siyang report na hindi nagustuhan. Layla, ano ba itong report mo? Di ba? Sabi ko ay huwag mong isama ang resulta nito ha. Nako naman. Lagi ka kasing nakanganga pag nagpapaliwanag ako eh. Please naman. Huwag mong ubusin ang pasensya ko ha. Malinaw ba yon? Ay. Naku. Sorry po ma'am. Pasensya na, hindi na po mauulit. Ay talagang hindi na mauulit. Dahil wala ka nang uulitin pang trabaho. Nakuha mo ba? O ulitin mo agad ito ha. Para umabot sa deadline. Sige gawin mo na, sa kabilang dako ng kwento. Si Carlos Alberto ay nangarap na maiba ang buhay at naghanap ng trabaho sa bayan. Habang nakatayo siya sa pasilyo ng building, ay may mga lalaking naghahabulan patungo sa kanyang pwesto. Nagkataong palabas din si Sara sa building. Nahabol ang kaibigan nang nabangga ng lalaking tumatakbo. At natumba sa tabi ni Carlos at humampas ng malakas ang ulo sa semento. At nawalan ng malay. Nabigla si Carlos at akmang tutulungan ang babae, pero dumating na ang mga security at isinugod si Sara sa hospital. Pinulot ni Carlos ang tumilapong bag ni Sara. At nagpa siyang iuwi para personal na ibigay sa naawang babae. Sa hospital ay biglang napabangon si Sara sa kama, na hawak ang masakit na ulo na may benda. Arahi. Ano ba ang nangyari? Ay, ang sakit ng ulo ko. Dahan-dahan lang po. Baka mabunot ang middle ng dextrose. Nasa hospital ka. Nakita ng SECU na nakahiga ka na walang malay sa pasilyo ng building. Dahan-dahang lumingon kay Layla. At galit na napasigaw. Tanga! Hihilata ba ako ng walang dahilan? Naku naman! Gamitin mo yung utak mo ha. At wag laging nakanganga eh. Ang alam ko, bigla akong binangga ng malakas, kaya natumba at nagdilim ang tingin ko. Teka muna. Nasaan ang bag kong dala? Nakita Parang wala niyo ba? kaming napansin, ma'am. Medyo tense kaming lahat noong oras na yun. Pasensya na, ma'am. Kinabahan si Sara sa nalaman. May mga mahahalagang papeles at pera na nasa bag. Layla, tawagan mo ang office. At i-report mo ang nangyari sa akin ha. Ipahanap mo yun mga gumawa nito. Naku po, nasan kaya ang bag ko? Mapapatay ko talaga ang gagong yun. Layla. Maraming salamat pala sa tulong mo sa akin. Walang anuman, ma'am. Basta ang mahalaga ay magpahinga ka para po madaling makalabas dito. 2 araw ang nakalipas mula nang nangyari ang aksidente kay Sara. Naaawa si Carlos kapag naiisip. Kaya binuksan niya ang bag para hanapin ang address at personal na ibigay ito. Hindi pa makamove on si Sara pag naiisip na nawala ang bag kaya naman lagi siyang pinakakalma ng ina. Nang may kumatok sa pinto at pinagbuksan naman ng ina. Nabigla siya nang makita ang binata na hawak ang bag ni Sara. Magandang araw po ma'am. Ito po ba ang tinitirhan ni Miss Sara Saragosa? Meron po akong ibibigay sa kanya na personal. Ang mabuti pa ay kayong dalawa na lang ang mag-usap. Sara, may naghahanap sa'yo anak. Halika iho, pumasok ka. Nagulat si Sara nang nakita si Carlos na hawak ang bag niya. Napalukso siya sa tuwa. Na sa kanyang tingin ay anghel. Na napakagwapo. Pero pinigilan ang sarili para hindi naman obvious habang lumalapit ang binata. Ma'am Sara. Ito po ang bag nyo. May apology po. Ngayon ko lang naibigay ito. At nabuksan ko po yan para hanapin ang address nyo. Kabog ang dibdib ni Sara. Habang ibinibigay ni Carlos ang bag niya. Napansin niya ang kaamuan ng mukha nito. Napahiya sa kanyang sarili at walang masabi. Kaya naitanong na lang niya ang pangalan ng binata. Carlos pala. Gusto ko sanang itanong. Kung bakit ngayon mo lang ibinigay ito? Kasi bumaba ang timbang ko sa kaiisip dito eh.
O pasensya ka na. At maraming salamat sa iyo ha. Ay ma'am, sorry po. Nakita ko kasi na dinala ka sa hospital. Alangan naman akong puntahan ka kasi di kita kilala. Kaya nang nakuha ko ang bag ay iniuwi ko muna. Baka kung saan pa ito mapunta. Nagbaka sakali ako ngayon na narito ka na sa bahay. At salamat. Na maayos na ang kalagayan mo. Ganun po. Napasaya ni Carlos si Sarah at ang ina sa sinabi. Tuwang-tuwa si Sarah at nakatagpo siya ng honest na lalaki sa mundo. Lalo pa kung pera na ang involve. Naku naman. Nagpapasalamat nga ako eh. At naroon ka ng oras na yun. Teka muna. Ano nga pala ang kailangan mo? At naroon ka, ha? Ma'am. Naghahanap po ako ng trabaho. At sandaling nagpahinga sa pasilyo ng building. Nang magkaroon po ng kaguluhan. Namilog at kumislap ang mata ni Sarah. Na nagpakabog sa dibdib nito dahil gusto pa niyang makilala ito. Nagkataong kailangan pa niya ng tao at pwedeng tanggapin ito. Kaya wala nang keme-keme pa at hiningi ang mga credentials. Na ikinagulat pa ng binata. Okay then, ibigay mo sa akin ang lahat mong dalang credentials. At bukas ng umaga ay magpunta ka sa building kung saan mo ako nakita ha. Sabihin mo lang ang pangalan ko at ituturo ka sa opisina ko. Okay, bukas na kita. Hindi pa natapos ibigay ang instruction kay Carlos, ay may sumigaw na ikinagulat niya. Lumingon ang dalawa at nakita si Crystal na di maipinta ang mukha at depressed na humarap ito sa kanila. Tita, ano ba to? Ay, hindi ko talaga maintindihan ang hayop na algebrang ito, ha? Paano na to, ay? Baka maibaksak ko na. Ay nako naman, ha? Hindi niya magets ang sinabi ni Crystal. Meron itong private tutor lalo na sa math. Problema nga ito at wala siyang alam na maitutulong dito. Naawa siya sa pamangkin at hindi niya napansin sa likod si Carlos na gustong magsalita na nakalimutan niya. Nagulat pa siya nang nag-ihem ito sa kalumingon sa binata. Ay Crystal, ito pala si Carlos na nagdala ng bag ko. Malaki ang tulong niya sa akin eh. At parang maibabalik ko na ang timbang ko na nawala. Nakasimangot pa rin si Crystal sa depression na nararamdaman. At tinignan si Carlos mula ulo hanggang paa. Tita, buti ka pa na-solve ang problema mo ha. Pero ako, walang pag-asa eh. Wala na yatang tutor na makakapagturo sa akin na maintindihan ko. Hay naku, peste talaga eh. Sandali Crystal. Ano ba ang problema mo sa algebra? Baka naman may maitutulong ako. Malay mo. Baka masolve ko yung problema mo. Napatingin ang dalawa kay Carlos. Inis pa rin si Crystal at malakas na nagsalita na nakapamiwang pa sa harap nito. Mr. Carlos, baka lang hindi mo alam ha. Na ang tutor ko ay math graduate at professor pa sa university. Hindi ko kasi magets kung paano mo ako tuturuan na mas maiintindihan ko kaysa sa tutor ko, ha? Crystal, easy lang ha. Wala naman masama sa sinabi niya. Ibig lang tumulong ng tao sa'yo. Alam kong depressed ka pero bisita pa rin natin siya. Okay ba? Napahiya si Sarah sa ikinilos ni Crystal at pasulyap na tinignan si Carlos kung nainis ba sa inasal nito. Huminga ng malalim si Carlos sa ginawa ni Crystal na hindi iniisip ang kabubuhan. Kahit nagpanting ay mahinahong pa ring nagsalita sa dalagita. Crystal, sorry kung ayaw mo sa alok ko. Sino ba naman ako? Pero sa'yo ko rin narinig na hindi mo magets ang way ng turo nila, diba? Alam mo ba na kahit anong galing pa ng tutor? Kung hindi niya kayang mag-gauge ang capacity ng tinuturuan ay useless din ito. Kaya subukan mo ang teknik ko. Malay mo masolve ko yung problema mo. Kaysa i-down mo ako na di mo nasubukan, diba? Wala naman mawawala kung di ko kaya eh. Hindi nakakilos sa pwesto ang magtita sa sinabi ni Carlos. Parehong walang masabi na nakatitig lang sa kanya. Kaya minabuti ni Carlos na magtanong para alamin kung saan niya pasisimulang turuan si Crystal. Okay Crystal, ganito. Magtatanong ako sa algebra at gusto ko na sagutin mong lahat. Ayos lang kung mali ang sagot mo ha, para malaman ko lang kung saan ka nalilito. Ready? First, x plus x. Second,
x plus x square. Third, x plus y. Fourth, sa variable na x, give me the value of coefficient and power. Ayos ba? Pareho pa ring nagtataka ang magtita. At sa pagkakataong ito kinabahan na si Crystal. Namilog ang kanyang mata at napagtanto niya sa mga tanong pa lang ay ibang klaseng tutor ito. Aminado siya na doon siya nako-confuse. Sinikap saguting lahat ng tanong pero napailing na lang si Carlos at nangiti dahil halos mali lahat ang sagot nito. Napangiwi pero tuwa ang puso ni Crystal na baka ito na ang sagot sa kanyang problema. Excited siya sa paliwanag ni Carlos na maintindihan niya. Well then, Crystal. Alam ko na kung saan ka na ako confused. Kaya sisimulan ko sa ganito. Katulad ng x variable. Yes, may number value yan, hindi lang natin alam. Gaya din ng y variable, may value din yan kaya lang iba siya sa x unless parehong x sila. Ayos ba? I'll give you an examples. Let's say x equal pencil. Y equal ballpen. Kaya 1 pencil plus 1 pencil equals 2 pencils. Pwede mong pagsamahin. Pero 1 pencil plus 1 ballpen ay hindi equal to 2 pencil ballpen, di mo pwedeng pagsamahin dahil magkaiba ang variables. Okay ba? Namilog ang mata ni Crystal. At napatalon sa tuwa. Dahil naiintindihan niya ang puntos ng pagtuturo ni Carlos. Patakbong lumapit at yumakap sa braso at masayang sumagot doon sa isang tanong sa kanya kanina. So Sir Carlos, yung tanong mo na x plus y ay hindi equal to xy dahil different variables. Oh, see. Nakita ko na ang mali ko agad ha. Well, unless it is multiplication. But very good ha. Nakuha mo agad yung logic, okay. Simulan na natin ang turuan kung papayag ka. I'll begin the review sa mga basic techniques na dapat mong matutunan para maging madali sa iyo ang pag-intindi ng algebra, okay ba? Very excited itong si Crystal, at ito pa ang humila kay Carlos papunta sa lamesa para simulan ang turuan. Habang busy ang dalawa ay masaya ang mag-ina na naghanda ng snacks and drinks. Hindi pa rin maipaliwanag ni Sarah kung bakit pag napapatingin sa kanya ang binata, ay may kakaibang kabog ng dibdib ang nararamdaman niya. Hindi nila napansin ang oras na lumipas. Nabigla ang mag-ina at napatakbo sa lamesa nang napasigaw si Crystal na hindi maipinta ang mukha sa saya. Tita Sarah, look. Nasagutan kong lahat itong math homeworks ko. I'm not expecting this, tita. You know, dito nauubos ang pera ko sa homeworks na ipinapagawa. Tapos hindi ko naman maintindihan ang paliwanag niya, peste. Talaga. Naku. Ngayon ay ipunin ko na lang ang pera ko para pang date namin ni Sir Carlos. Ay sorry, joke lang. Agad hinawakan sa braso ang pamangkin saka ito pinandilatan habang tawa ng tawa. Sumulyap si Sarah sa binata na casual lang na nakaupo. Naghigab at inantok sa naramdamang pagod sa pagtuturo. Tumayo na si Carlos at kukunin na ang dalang bag ay biglang yumakap sa kanya ang dalagita at humalik sa cheek at saka nagpasalamat pa. Nalito ang binata dahil kanina lang ay nilait siya nito, pero naunawaan naman niya at nangako pang tuturuan siya hanggang sa matapos ang school year. Dahang-dahan niyang inalis ang kamay nito, saka nagpaalam na sa pamilya. Malapit na siya sa pintuan nang may humawak uli sa kanyang braso at nang lingunin niya ay si Sarah na nakatitig sa kanya. Tumibok ang puso niya at hinintay magsalita ang dalaga. Carlos, ipinapaalala ko lang sa'yo. Ang date natin bukas ha. Ay naku, ano ba itong nasabi ko? Sorry. I mean, ihintayin kita bukas sa opisina ko ha. Okay ba? Of course po ma'am. Hinding-hindi ko kalilimutan ang pagpunta sa opisina mo bukas ng umaga. And thank you very much. Good night ma'am. Hindi may paliwanag ng binata ang naramdaman sa unang sinabi ng dalaga. Iniisip na nagkamali lang ito. Samantalang nagulat si Sarah sa tawanan ng maglola na nanunukso. Dahil maliwanag din nilang nadinig ang sinabi niya. Tita Sarah, wow. Hanep, ang galing mo. Di ko matake. Biruin mo, ako mag-ipon pa para madate ko lang si Sir. Tapos ikaw ay i-date mo agad? Wow!
Bigat mo Sara ha. naman. Hintayin mo munang manligaw yung tao sa'yo. Bago kayo mag-date. 'Di ba? Para mas lalong romantic. Natuwa ang puso ni Sara at lagi na nitong makikita si Carlos. Ngayon ay kailangan na niyang pumunta sa kwarto. Dahil alam niyang hindi siya titigilan ng dalawa na nagtatawanan pa rin sa kanya. Excited si Sara na pumasok sa trabaho ng sumunod na araw. Masaya ang binata at nakangiting tumayo nang makita siya. Nagulat pa si Sara sa bihis nito na nagpatingkad sa pangangatawan at nagpakabog pa ng kanyang puso habang lumalapit ito. Kanina ka pa ba? Bakit hindi ka umakyat sa office ko at doon naghintay? Magandang umaga po ma'am. Okay lang, na dito ako pinaghintay ng guard, wala pong problema. Hindi mapakali si Sara habang naglalakad sila. Pero lingid sa kanyang alam, ay may kirot sa puso si Carlos sa nalamang ito pala ang CEO dito. At nagpa siyang iwasang mahulog ang puso nito sa dalaga para hindi na masaktan. Napatingin namang lahat ng empleyado nang dumaraan sila. Hindi nakatiis si Layla na magtanong. Good morning po, Ma'am Sara. Sino po yang? Gwapong kasama nyo. Naku Layla, pwede ba ituloy mo na lang yung ginagawa mo at wag laging nakanganga na kung ano-anong nakikita ha, ayos ba? Napakamot sa ulo si Layla sa sagot ng boss. Nang nasa loob na ng opisina ay kinuha ni Sara ang credentials ni Carlos at agad binasa. May napansin siya sa educational background at nagtatakang tinanong ang binata. Bakit hindi mo tinapos ang mga kurso mo? 2 years ka sa engineering at sa accounting. Akala ko pa naman BS Math ka. Dahil ikaw lang ang matinong nakapagturo kay Crystal. Medyo kasi naguguluhan ako eh. Napangiti lang at nagbuntong hininga ang binata. Habang natatitig sa kanya ang dalaga at naghihintay sa sagot nito. Ganito po ma'am. Once may engineering course ka ay automatic na may alam ka sa math. Now, bakit hindi ko tinapos ang mga kurso, hindi ko rin alam. Kasi magmula na naintindihan ko ang Biblia, nawala na ang interest ko sa pag-aaral, at naiba ang pananaw sa buhay, kaya gagawa na lang ako ng mabuti, at bahala na ang Diyos sa akin. Ganon po. Nagtataka at umiling-iling ito na hindi magets ang sinabi ni Carlos. Bihira kasing matagpuan ang ganitong lalaki. Nabigla siya nang mapansing nakatitig ito sa kanya at naalala na ini-interview pala niya ito at nasabi na mahilig din siya sa Biblia. Napangiti at tumango lang si Carlos hanggang sa magtanong ito kung anong trabaho ang pwedeng ibigay niya. Ay, oo nga pala, kaya nga pinag-aaralan ko pa eh. Pero ganito, pwedeng maging driver kita at the same time personal bodyguard. Kasi surprise ako sa kilos at ginagawa mo eh. Hindi ko alam kung ano pa ang susunod. At magandang malaman mo rin lahat na nangyayari dito sa kumpanya, baka may maitulong at maipayo ka sa akin, di ba? Ayos ba? Ma'am, kahit ano pa ang maging trabaho ko. Kung makakabuti ito sa inyo, ay ayos yan sa akin. Thank you very much po. Natuwa si Sara sa pagtanggap ni Carlos ng trabaho. Lumipas ang mga araw at naging excited siya. Napansin niya na maalalahanin ito. Cool kapag masungit siya at pinaaalalahanan lagi ng magagandang asal. Mahigit pa ito sa magulang dahil hindi niya kayang makontra ang mga katwiran at pag-uugali nito. Lalong nahulog ang kanyang puso at pakiramdam ay mahal na ito at hindi kayang mawala pa. Kaya naghihintay siyang ligawan ng binata. Isang araw ay maagang inihatid siya sa bahay para ituloy din ang pagtuturo sa pamangkin, ay sinubukan niyang tanungin ito ng personal. Carlos, I hope you don't mind, may itatanong akong personal sa'yo. May special woman ka na ba? I mean, girlfriend. Alangan si Sara sa tanong niya, kaya may kabog sa dibdib na hindi niya maintindihan. Napatitig saglit ang binata sa kanya at bahagyang umiti saka sumagot. Wala pa ma'am, na nagkamaling magkagusto sa akin eh. Nanlaki ang mata ni Sara sa sinabi ni Carlos. Dahil siya nga ay fans nito at patay na patay pa kaya napailing lang ito at nagtanong uli. Oh, come on. Wag mo naman akong patawanin. I was not born yesterday. Paano kaya kung may magandang babae na mabait pa at mayaman ang nagkagusto sa'yo? You mean, let it go na lang. Ganun ba? Wow!
Ma'am, hindi ako hypocrite para hindi magustuhan yun eh. Pero pwede lang yun sa pangarap. At kung may babaeng magkakagusto sa akin ay lalong hindi ko papatulan. Ayaw kong masaktan dahil tiyak na hindi ako matatanggap ng pamilya. At paghihiwalayin lang kami dahil sa kayamanan. Kaya the best thing ay iwasan para walang problema sa buhay, di ba? Nanlaki ang mata ni Sarah at ibig sakalin ang lalaki. Sasagot sana pero nakarating na sila sa bahay. Agad bumaba si Carlos at binuksan ang pinto. Kahit inis si Sarah ay pinalipas muna ang nangyari. Tuwang-tuwa naman si Crystal nang makita si Carlos na kasama ni Sarah. Lumapit ito sa binata at hinila agad para magturuan. Napailing na lang si Sarah na may kaunting inggit sa puso. Makaraan ang ilang sandali ay narinig niya na nagtatanong itong ina sa binata ng tungkol sa Darwin Theory. Lumapit siya rito. Ma, ano po ba yung pinag-uusapan niyo? Ito kasing si Crystal. Sinabi kay Carlos na mula tayo sa unggoy. Ayon kay Darwin. Ewan ba? Hindi ko na alam sa ngayon ang itinuturo sa mga kabataan eh. Napatingin naman ang tatlo kay Carlos na curious sa isasagot nito. Crystal, ganito. Ano ang gusto mo? Kwento ng tao o Biblia? Kasi wala sa Biblia ang theory of evolution. If this is true, na mula tayo sa unggoy, bakit hanggang ngayon ay may unggoy pa, di ba? Dapat wala na yan kung nag-evolve na. At kung mula tayo sa unggoy, bakit hindi pwede na mai-transplant ang mga organs ng unggoy sa tao? Di ba? Malaking katangahan lang ang maniwala dyan. Nagkatinginan at napahagikik sa tawa ang tatlo sa narinig kay Carlos. Nagpaalam na rin ito sa kanila. Habang umaalis ay nakatingin siya dito na may inis pa dahil sa nangyari sa kotse. At Tita Sarah, guess what ha? Alam mo ba sa klase kanina, ako ang nag-top sa math. Wow! Hindi ko akalain ito, sabi kasi ni Sir Carlos, na kailangan ay makabisado ko ang basic, and there you go ha. Wow, Crystal, I am very happy for you. Alam ko, bihira kitang makita na ganyan kasaya eh. O baka may crush ka lang sa tutor mo ha, di ba? Napangiti si Crystal sa sinabi ng tita, at nagkwento ito tungkol kay Carlos, at nanlaki ang mata ni Sarah sa nasabi ng dalagita. Alam mo tita, totoong crush ko si Sir at lalong nagiging close ako sa kanya. Kasi bukod sa algebra, tinuturoan din niya ako ng berse sa Biblia. At amazed ako kapag pinapaliwanag niya ang ibig sabihin na hindi ko narinig sa mga pari. Alam din niya ang pag-flirt ko. Pero, balewala at sa halip pinayuhan pa niya ako at pagsintang pururot o puppy love lang daw yun na madaling mawala. Kaya tinanong ko siya, kung may gusto ba siya sa'yo? Nanlaki ang mata at napaawang pa ang labi ni Sarah. Na parang suspended animation. Na naghihintay sa sasabihin pa ni Crystal. Nang masabi ko yun ay biglang natigilan siya. Huminga ng malalim at iniwas ang mata sa akin. Masyado siyang nalungkot at sinabi na mula pa nang makita ka, ay hindi ka na maalis sa isip at puso niya. Kaya sabi ko bakit di mo ligawan ang tita ko? Napailing siya at sinabi na napakalaking pader ang babanggain niya. Ang kayamanan natin. At malaking gulo lang ang idudulot niya sa pamilya natin. Na hindi niya kayang tanggapin. Lalo na sa mahal niyang babae. And besides, hindi mo naman daw siya magugustuhan anyway. Iba ang katayuan mo. Kaya after this school year, he will go home. Para asikasuhin ang sariling farm at babalikan niya ang childhood sweetheart. Para magsettle. At least kahit mahirap ay panahtag naman. Hindi agad nakagalaw si Sarah at nanlaki ang butas ng ilong sa sama ng loob, na napahawak pa sa noo at biglang napasigaw na ikinagulat ng dalawa. Hay! Naku Carlos! Sobra na ang katorpehan mo. Ang tanga-tanga mo. Talagang mapapatay na kita sa katangahan mo. At napatakbong pumunta sa kwarto, habang nakatitig lang ang dalawa na parehong umiiling-iling. Napasubsob si Sarah sa kama na umiiyak. Masakit na tanggapin na kahit mayaman, ay hindi niya mabibili ang pag-ibig ng binata. Pero hindi siya susuko at ipaglalaban ito kahit ano pa ang mangyari. Maagang nagising si Sarah.
Nang makapag-ayos at palabas na sa silid ay nadinig niya ang tawa ni Crystal, habang nakayakap sa braso ng binata, na maagang dumating para sunduin siya. Wow! Ang aga naman ng turuan natin, Sir Carlos ha. Papasok pa ako, pero kung insist mo ay okay lang. Sabay pisil sa pisngi ng binata. Napatawa tuloy si Carlos at nagbigay galang sa ina ni Sarah na naroon din, saka sumagot sa dalagita. Ay, nakalimutan mo na ba na ako ang driver at bodyguard ng tita mo? Kaya sa ayaw niya at sa gusto ay babantayan ko siya ng mahigpit na yung araw, di ba? Sabay ngiti at kindat sa dalagita na ikinahagikik nito. At natutuwang sumagot. Wow! Ang galing naman! Nakakainggit, sana ako rin ay joke lang. Nasaksihan ni Sarah ang lahat ng biruan ng dalawa na nakapagpaalis ng kaunting stress. Nakatitig siya kay Carlos na kunwari ay seryoso at hindi na niya pinansin ang pagbibigay galang nito. Oh! Tayo na at baka tanghaliin pa tayo ha. Nagtaka si Carlos sa ikinikilos ng dalaga sa kanya. Wala naman itong alam na nagawang mali. Napansin lang na medyo puyat kaya nag-alala siya na baka masama ang pakiramdam nito. Ma'am. Parang masama ang pakiramdam mo. Baka gusto mo nang bumalik at mamahinga na lang sa bahay. Bakit? Kaya mo bang pirmahan ang mga papeles at asikasuhin ang iba pang mga meetings kung gagawin ha? Hindi nga maganda ang timpla ng boss kaya tumahimik na lang siya. Nang nakarating na sa building ay bumaba na si Carlos. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ito ay inis na tinawag siya ni Sarah. Carlos, ano ka ba ha? Alam mong medyo masama ang pakiramdam ko eh. Tapos iwanan mo agad ako ha. Halika nga at alalayan mo nga ako dito. Ano ba? Hindi alam ni Carlos ang gagawin at lumapit kay Sarah. Bigla na lang itong yumakap sa braso niya at sabay na lumakad papunta sa building. Hindi alam ng binata ang ikikilos habang pinagtitinginan sila ng mga empleyado. Sa pagkabigla ay hindi nakatiis na magsalita ng mahina sa dalaga. Ma'am. Pinagtitinginan po tayo ng mga empleyado nyo. Nakakahiya na baka kung ano ang isipin. Nang marinig ni Sarah ay mas humigpit pa ang kapit at humilig pa sa balikat niya na ikinagulat ni Carlos. Wala siyang magawa sa boss kaya pinabayaan na lang ang trip nito. Nang malapit na sa office ay pakiramdam ni Carlos na matutunaw siya na parang naghihintay ang mga empleyado ng wedding announcement. Hindi nakatiis na bumati si Layla sa dalawa nang mapalapit ito sa kanya. Good morning po ma'am, sir. May announcement po ba kayong sasabihin? Wow, maghihintay at makikinig po kami ay... Layla, I am impressed. Advanced ngayon ang isip mo. Dati ay nakangangalang. Ituloy mo lang yung ginagawa mo ha. At huwag kung ano-ano ang nakikita, baka kasi maudlot pa ha, okay ba? Nagtakip ng bibig si Layla at napahagikik sa sagot ng kanyang boss. Pinigil lang ni Sarah ang tawa at pakiramdam nito ay nakaganti na sa mga sama ng loob. Nang nasa loob ng office ay agad nag-utos siya kay Carlos. Carlos, ikuha mo nga ako ng coffee at sandwich please. Medyo nagutom lang ako. Isama mo na rin yun sa'yo at dito ka lang muna ha. Baka may iutos pa ako okay. Malinaw ba? Tumayo na nakangiti itong sumunod sa boss, maya pa ay dala na niya ang kape at sandwich na ibinigay sa dalaga. Umupo rin si Carlos sa malaking sopa para magkape nang nagring ang cellphone niya. Medyo na-curious ang dalaga na napatigil at nakinig sa isasagot ng binata. Oh, kumusta? Long time no hear babes. Kumusta na ang farm? Ang mga parents mo? Wala bang problema? Okay. Hayaan mo at dadalaw din ako dyan. Para makabawi naman sa sacrifice at sa mga magulang mo. Sige, ingat ka ha. Bye. Nairita at nanlaki pa ang mata ni Sarah sa narinig at gesture ng binata sa kausap. Kaya hindi na nakatiis tanungin si Carlos. Carlos, pwede bang malaman ko kung sino yung kausap mo? Babae ba o lalaki? Ma'am. Kababata ko siya. At alam niyang lahat ang trabaho sa farm kaya pinagtiwalaan ko muna na mag-asikaso habang wala pa ako. Babae po siya. Kinurot ng bahagya ang kanyang puso sa huling sinabi ng binata. Oh, I see. Girlfriend mo ba siya, ha? Ma'am, siya ay childhood sweetheart ko sa amin. Ang tawag ay pagsintang purorot.
O sa madaling salita ay puppy love ko, ganun lang. Halos naibuga ni Sarah ang ininom niyang kape sa pagtawa sa nadinig niyang pagsinta ng binata. At naalala ang sinabi ni Crystal sa kanya. Nang hapong iyon ay ibig niyang mag-relax para maalis ang inis sa mga nakaraang araw. Tinanong niya si Carlos sa balak niyang gawin dahil hindi siya sigurado kung sasamahan siya. Carlos, pwede ka bang mag-overtime at samahan mo ako sa bar? Ibig ko lang mag-relax para maalis ang kaunti kong stress. Okay ba sa'yo ha? Yes ma'am, pero nakikiusap akong hindi inom ha. Simulat sa pool ay ayaw ko ng alak eh. Okay, sasamahan kita kahit magdamag as your bodyguard at siguraduhing safe ka, ayos yun. Yun naman pala eh. Sige tayo na ha. Napansin ni Sarah na hindi mahilig sa bar at alak si Carlos. Napahanga siya dahil bihira ang ganito sa mundo. Halos hindi rin umaalis ang tingin ng binata sa kanya. Napangiti siya nang makita ang mga amiga. Agad na tinanong kung sino ang kasama niya. Hi Sarah, bakit naman hindi mo ipakilala sa amin ang kasama mong boyfriend? Artista ba yan ha? Ang selfish naman ng attitude mo. Sandali lang. At hihilahin ko para makilatis naman ha. Agad hinawakan sa braso ni Sarah ang kaibigan para pigilan. Girls, pabayaan niyo na lang siya. Actually personal bodyguard ko yan. Napakatigas kasi ng ulo at sarkastiko pa, kung ano ang trabaho niya, yun lang ang gagawin. Killjoy at ayaw sa party. Halina kayo at mag-enjoy na lang tayo. Nangingiti pa si Sarah sa pagsisinungaling sa mga kaibigan, baka mag-init na naman ang ulo niya sa inis. Umupo na sila sa lamesa at nagsimula ng nag-inuman. Maya-maya pa ay tumatama na ang alak at naisip na akitin si Carlos. Tumayo siya sa gitna ng dance floor at kitang-kita niya na napatayong bigla ang binata na ikinatuwa niya. Sa kasabay giling ng katawan. Nagpalakpakan pa ang mga nanonood dahil sa ganda at kaakit-akit na postura nito. Hindi mapigilan ng dalawang lalaki na nakisayaw at agad na hinatak ang baywang ng dalaga at napasigaw. Biglang sabay na natumba ang dalawang lalaki sa umaapoy na suntok sa mukha at malakas na tadyak ang sinalubong ng isa na tumilapon sa gahlit ni Carlos. Agad niyang binuhat si Sarah na yumakap ng mahigpit sa liig nito at mabilis na sumakay sa sasakyan. Napahanga si Sarah sa ginawa ni Carlos na maipagtanggol siya sa ganon situation. Kunwari ay lasing siya, pero kitang-kita niya ang lahat na pangyayari. Kaya nang makarating na sila sa bahay ay muling binuhat siya ni Carlos. At agad yumakap si Sarah sa liig na nakadikit halos ang mukha. Na ikinaawang ng binata. Nang inilapag niya sa kama si Sarah ay napaluhod siya sa higpit ng yakap nito. Sa kadahan-dahan lumayo. Naroon ang ina at pamangkin na nagmamasid lamang at nagtanong sa kanya. Carlos, anong nangyari sa inyo at parang lasing si Sarah ha? Tanong ng ina sa kanya. At napabuntong hininga na lamang si Carlos na may inis at gahlit sa mukha, saka nagsalita. Ma'am, kasi. Nagyaya po si Sarah na pumunta sa bar. Hindi ko gustong sumama pero nag-alala ako na baka may masamang mangyari pa. Ang totoo po ay hindi ako umiinom ng alak at yang bar ang isang lugar na kinamumuhian ko. Nang malasing po si Sarah ay sumayaw mag-isa sa gitna. At may 3 lasing na lalaki ang lumapit sa kanya kaya ayon. Nagkagulo na po. Sir Carlos, anong ginawa mo sa mga lalaking lasing na lumapit kay tita ha? Ayon, nakatikim ng mga suntok at tadyak na nagpatulog muna sa mga gago. Wow, ang galing mo naman. Marunong ka ba ng self-defense? At napatumba mo agad yun mga gagong sinasabi mo. Ay nakakainggit naman. Very protective ka kay tita. Safe na safe siya sa'yo. Ang galing naman, sana ako rin. Ay joke lang. Cool at seryosong humarap si Carlos sa dalagita. Saka may sinabi na ikinalungkot naman ng dalawa sa binata. Alam mo ba Crystal sa pagrespeto ko at paghanga sa tita mo? Kahit buhay ibibigay ko sa kanya. Hindi joke yan. Kaya ito ang sabihin mo sa kanya ha. Sa susunod na yayain niya ako ulit sa ganon bar ay magre-resign ako. At forever na hindi na magpapakita sa kanya. Kung ang iba ay hanga at tuwa pa sa kanya. Ako naman ay wala ni katiting na hanga sa ganong senaryo. Alam mo ba na ang espiritu ng alak ay espiritu ng demonyo?
Biruin mo lasing ka, nasasayaw na nag-iisa sa gitna ng mga demonyo. Kaya ang lalapit sa'yo ay demonyo rin, di ba? Nagkataong lasing kaya madaling patumbahin eh. Pero kung hindi ay di ko alam kung kakayanin ko. Sorry, nawala lahat ng paghanga ko ng oras na yon. Kaya nasabi ko sa'yo noon na mahirap magkagusto sa babaeng may pera dahil sa ganyang ugali. Sana maintindihan mo ako, Crystal. Pasensya na, at naisip ko tuloy yung childhood sweetheart ko eh. Anyway, malapit na naman matapos ang semester, babalik na lang ako sa amin. Nalungkot ang dalawa sa sinabi ni Carlos. Naiintindihan naman ng ina ang pagtatapat ng binata sa nararamdaman nito kay Sarah. Paghanga at panghihinayang ang nararamdaman ng ina kung mawawala ito sa kanila. Masyado niya kasing na-spoiled si Sarah. Nang sumunod na araw ay naikwento na ni Crystal sa tita niya ang mga sinabi ni Carlos. Nanlumo at napaiyak si Sarah. Napagtanto ang pagkakamali na nagawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin para mapatawad siya ni Carlos. Nakalipas ang mga araw ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Sarah. Lalo pa ang pag-awang ni Carlos sa kanya. Ramdam niya na pag natapos na ang semestral ay aalis na ito na hindi niya kayang pigilan. May mahalagang meeting pa siya na kailangan asikasuhin ngayon. Natatakot na baka mawala sa focus at maapektuhan pa ito. Lalo siyang nabahala nang tumawag ang kanyang ina na may masamang balita. Hello ma! Bakit ka napatawag ng alangang oras? May nangyari ba? May nangyari kay Crystal kaninang umaga. Nadulas at nahulog sa stairs ng school. At dinala dito sa ospital ng kanyang guro. Narito ako ngayon na nakabantay sa kanya. Parang binuhusan ng yelo si Sarah. At pasigaw na tinawag si Carlos. Agad na napatakbo ang binata at niyakap ang nagwawalang dalaga na nanginginig. Sarah, calm down. Walang mangyayari kapag ganyan ka. Kalma mo lang ang iyong sarili at narito ako para tulungan ka at hindi kita iiwan. Carlos, nasa ospital ngayon si Crystal. Kailangan puntahan siya. Ang problema ko, ngayon pa kasi ang importante kong meeting para sa kumpanya. Ay, paano na ito ha? Hindi ko alam ang gagawin eh. Nanginginig pa rin si Sarah habang nakayakap si Carlos. Kailangan magdesisyon ito ng mabilis para sa dalaga. Agad na naisip ni Carlos na nasa puso siya nito. Kaya ginamit niya ang pagkakataon para mapakalma. Dahan-dahan niyang hinaplos na mailambing ang mukha sabay na hinalikan sa noo na ikinabigla nito at kumalma bahagya ang babae. Nanaramdaman naman ng binata. At marahan na sinabihan na mailambing habang hawak sa magkabilang pisngi. Sarah, sweetheart. Pakinggan mong mabuti itong sasabihin ko ha. At pakaisipin mo ng maayos, okay? Kung pumunta ka ngayon sa pamangkin mo, of course, sa palagay mo ba ay may maitutulong ka? Nasa ospital na siya, di ba? Hindi ka naman doktor para makatulong. At least nasa ayos si Crystal na may tutulong sa kanya doon, di ba? Whereas, ikaw ay may mahalagang dapat puntahan na nakasalalay ang future ng iyong kumpanya ha. Kaya ganito na lang ang gawin natin, okay? Ako na ang pupunta sa ospital at ipapaliwanag ko sa iyong ina at pamangkin ang iyong situation. Ikaw naman ay kalma lang at puntahan mo ang iyong meeting. Pagkatapos ay saka pumunta ka sa ospital. At doon na ako maghihintay sa iyo, ayos ba? Biglang nawala ang bigat sa puso ng dalaga at napalitan ng saya. Lalo pa at napansin na nakayakap pa rin ang binata sa kanya. Sa tuwa ay yumakap agad siya sa liig at hahalikan sana niya sa labi nang biglang hinalikan siya sa noo ni Carlos. Hindi niya alam kung inis o saya ang nararamdaman pero hinayaan na lang niya para hindi na maapektuhan ang iba pang gagawin. Nakatitig pa rin siya sa binata. Sige sweetheart, kalma ka lang. At good luck and hope the best sa meeting mo, ha? Magkita na lang tayo sa ospital. Bye. Takang hindi maintindihan ni Sarah na matapos siyang halikan at tawaging sweetheart ay iiwanan na lang basta. Nagpanting ulit ang tainga nito. Pinakalma ang sarili dahil sa meeting niya. Naisip na gaganti na lang sa tamang pagkakataon. Buong maghapon masaya at natapos na ang mahalagang meeting sa kumpanya. Agad nag-drive papunta sa ospital upang makita ang dalagita. Hindi na kasi nag-text ang inabuhat ng papuntahin niya si Carlos.
Kabado siya habang lumalakad patungo sa kwarto ni Crystal. Akmang kakatok na ito nang marinig niya ang tawa ni Crystal. Kaya tuluyan na niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang tatlo sa masayang usapan. Nagulat sila sa pagdating niya at agad na nagsalita ang ina. Sarah! Iha! Salamat at dumating ka na. Kumusta naman ang naging meeting natin sa kumpanya? Naayos mo ba ang problemang sinabi mo sa akin, ha? Opo, Mama. Salamat naman at pinanigan ako ng magandang pagkakataon. Oh, Crystal, kumusta na ang pakiramdam mo? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? At tita, aksidente ito. Habang pababa ako sa hagdan ay may natapakan akong bagay na madulas. Yon! Na out of balance ako at nahulog sa hagdan. Nang magising ako ay dito na sa ospital. Ay ma, anong sabi ng doktor sa kalagayan niya? Sabi ng doktor ay wala naman masamang nangyari. Na-x-ray na siya at wala naman nakitang fracture. Kaya siya nawala ng malay ay sa sobrang tense lang eh. Ay tita, salamat pala ha. At pinapunta mo agad si sir. Nawala ang takot ko, lalo na nang buhatin niya ako at inilapag dito sa bed. Akala ko nga hindi na matatapos Kasi matagal niya akong buhat habang inaayos ng nurse ang bed. Sana ulit. Ay joke lang. Ano naman pala ang pinag-uusapan ninyo nang dumating ako? Ibig niyo bang sabihin, kanina pa kayong tatlo mula umaga nag-uusap ha? Iha, alam mo, ako man hindi makapaniwala sa sarili ko. Dahil sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nagka-interes ng ganito sa Biblia dahil kay Carlos. Marami siyang hinimay na kaalaman katulad ng pagkakasala ni Adam at Eva, kasalanan ni Haring Salomon, Job, Jonas. Ipinaliwanag niya ang mga nangyari kung bakit significant ito sa Biblia. By the way, parang kabisado niya ang Biblia at sa phone niya binabasa. Hanggang sa dumating ka at nagulat kami na hapon na pala. Sir Carlos, pwede ba na bago ka umalis patungo sa lugar mo? Sabihin mong lahat ang mga kaalaman sa Biblia. Very very interesting kasi Okay ba yun ha? Napatawa ang binata at lumapit sa dalagita. At marahang hinaplos ang buhok nito at hinawakan ang mga kamay saka nagsalita. Crystal, alam mo ba na di mo naintindihan ang tanong mo? Kasi kung aalamin mo ang kaalaman sa Biblia, baka may apo ka na sa tuhod ay hindi mo patapos ito. And beside, parang sinabi mo na sa akin na wag nang mag-asawa. Paano na lang si babe sa amin ha, di ba? Sabay ngiti at kindat nito sa dalagita. Nabigla naman si Sarah at inis na inis dahil sa bibs na nabanggit ni Carlos. At muling nagtanong si Crystal na ikinagulat na naman ulit ng dalaga. Ay Sir Carlos, may itatanong pala ulit ako I hope you don't mind ha. Ano ba ang itsura ni bibs mo? Mas maganda pa ba sa tita ko? Pasensya ka na sir, medyo curious lang ako Crystal, yan yata ang napakahirap na tanong mo sa akin mula nang turuan kita. Pero sasagutin kita mula sa puso ko. No joke ha. Sabay ngiti at kindat sa dalagita. Na nagpalakas naman ng kabog sa dibdib ni Sarah. Ganito. Anyway, ay alis din naman ako Okay lang na malaman mo ang nasa puso ko, di ba? Tungkol dyan sa tanong mo kung sino ang mas maganda kay babes o sa tita mo ha. No comparison para sa akin. Ang tita mo ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang ganda niya ay perfect, wag lang lasing ha. Walang lalaking hindi magkakagusto sa kanya, okay? Yun na lang ay mayaman at social. Kaya bagay na bagay siya sa isang gwapong lalaki na mayaman din, di ba? Si Bibs naman ay maganda rin at charming. Simple lang na katulad ko. Kaya nga, hindi na dapat akong magtagal dito Kasi pag hindi ako nakatiis ay marirape ko na yang tita mo. Masama yun. At makukulong pa ako, di ba? Hinalikan niya sa noo ang dalagita at nagmadaling nagpaalam sa kanila na nahihiya sa nasabi. Pakiramdam niya ay baka may mangyaring kung ano pa sa pagkakatitig ni Sarah sa kanya. Sabay tawa naman ni Crystal ng malakas. Ay, si sir talaga. Parang nagbabanta pero hindi naman nakakatakot Akmang susugurin at sasakalin na ni Sarah ang binata, pero napigilang siya ng kanyang ina. At diretsong lumabas na si Carlos. Inis na ang dalaga na bahagyang napasigaw pa,
na nakatingin sa dalawang kasama niya. Ay nakakaloka talaga ha, ang katangahan ng lalaking yun eh. Wala akong nakikitang sense sa mga sinabi niya. Ang totoo ay napakalambing niya sa akin kaninang umaga eh. Niyakap niya ako para ma-comfort sa nararamdaman ko. Tapos ay hinalikan sa noo matapos sabihin sa akin ang dapat kong gawin. Ang hindi ko maintindihan ay tinawag pa niya akong sweetheart. Tapos ngayon hinalikan niya si Crystal. Bago ako nihawak man lang ay wala. Ano yun? Ha! Malakas na tumawa ang dalawa sa ikinilos ni Sarah, na parang batang ninakawan ng candy. Hinaplos ng ina ang likod niya sa kanagpayo para mapanatag naman ang kanyang loob. Alam mo ba anak, sa tingin ko kay Carlos ay napakabuti niyang tao. Pinatunayan nga niya ngayon ang pagmamahal niya sa pamilya natin. Ngayon ko lang napag-isip-isip sa kwento mo kung bakit ganon ang ikinilos nito. Alam niya na may crush ka sa kanya kaya ginamit niya ito para mapakalma ka. At mapasunod sa sasabihin niya. Hanga ako sa mga ginawa niya. At sa pakiramdam ko ay malaki ang pag-ibig niya sa'yo. Kaya lang dahil sa katayuan sa buhay ay pinipigil niya ito. At naiintindihan ko yun. Ma! Yan nga ang hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi niya sabihin sa akin at pakinggan ang sagot ko, diba? Masyado siyang unfair. Hindi ba niya alam na nasasaktan ako? Baka magkasakit ako sa puso nito sa katangahan niya ha. Hay nako naman. Ma! Hindi ka ba tututol kung siya ang mapapangasawa ko? Nagulat ang ina sa sinabi ni Sarah. Palakpak naman sa tuwa si Crystal. Of course naman anak. Pero ang problema ay paano mo naman mapapangasawa yung lalaki ha, na hindi naman nang liligaw sa'yo, di ba? At may bibs pa siya. Pabirong sabi ng ina at malakas na tumawa ang dalawa na ikinalaki ng butas ng kanyang ilong at nagpatiklop ng kamao nito. Saka humarap sa pamangkin, ay Crystal, pwede bang tulungan mo ako ha? Papatayin ko lang ang katangahan ng torpeng lalaking ito eh. At tatapusin ko ang kahibangan niya bago mahuli ang lahat at pagsisihan ko pa ha. Sabay na tumawa ng malakas ang maglola. Na nagtataka kung paano niya gagawin ito sa kakaibang katangian ng lalaking nagugustuhan niya. Tita, wow! Good luck sa adventure mo. I am looking forward for the hope of your victory. Para nga yatang magiging uncle ko si Sir ha. Unbelievable. Sabay hagalpak ulit ng tawa ang maglola. Habang nakatingin siya sa malayo at masusing nag-iisip sa mga gagawin. Maagang nag-ayos si Sarah para pumasok. 3 araw mula nang makauwi ang pamangkin ay ipinahinga na lang niya ang sarili para makarecover. Hindi na siya nagpunta sa bar o anumang party na may inuman at hindi rin niya tinawagan ang binata para hindi na maistorbo pa. Sumaya ang puso niya nang marinig ang tawa ni Crystal na kausap si Carlos. Huminga siya ng malalim at pinigilang hindi mainis. Buo na ang plano niyang gagawin sa binata at hindi na palalagpasin pa ito. Napatingin sa kanya ang dalawa nang lumabas siya sa kwarto. At bumati agad ang binata. Habang si Crystal ay pabirong pinuri naman siya. Wow! Tita, very grooming ka ha. Di ba Sir Carlos ang ganda niya oh? Tama ang sinabi ko na bagay kayong dalawa, parang match in heaven di ba? Sabay tawa at palakpak na medyo kinikilig pa. Napanganga lang si Carlos na nakatingin sa kanya. Ngiti naman na masaya ang tugon niya. Ay Crystal, meron ka pang gagawin ha? Baka nakakalimutan mo, okay ba? Carlos tayo na, baka tanghaliin pa tayo. Natatawang nakasaludo si Crystal sa dalawa. Hinila na ni Sarah ang kamay ni Carlos. Nang nasa opisina ay inutusan niya ang binata. At nagulat ito sa malambing na pagsasalita ni Sarah na ikinalaglag ng kanyang panga. A sweetheart. Pwede bang ipagtimpla mo ako ng kape ha, please? Sabay kindat at ngiti sa lalaki na hindi halos makagalaw sa kinatatayuan nito. Kaya napilitang magsalita ulit ang dalaga. Ano ka ba naman, sweetheart? Ayaw mo bang uminom ako ng kape ha? Akala ko, alak lang. Ay, pahihirapan mo naman ako dyan eh. At saka, ikaw ang unang nagsabi ng sweetheart, di ba? How sweet naman. Kaya tinatawag din kitang sweetheart, para fair di ba? O niloloko mo lang ako?
Ano sa palagay mo ha, sweetheart? Namula ang pisngi ni Carlos at pinagpawisan sa mga tinura ng dalaga na hindi makapaniwala sa mga sinabi. Halos hindi siya makasagot dito. Ha? Sweet. Heart. Sige ipagtitimpla na kita. Sandali lang ha. At tinungo ang timplahan ng kape. Tuwang-tuwa si Sarah dahil may na-confirm na siya sa sarili at positive. Nang ibinigay na niya ang kape ay hindi kaagad umalis si Carlos, kaya napatingin siya dito. Oh, sweetheart, may sasabihin ka ba? Gusto ko sanang sabihin sa'yo na next week ay ibig kong dumalaw sa amin. Ganun ba? Okay lang. So, ibig mong sabihin ay sisimulan mo nang iwanan ang sweetheart mo, ha? Malulungkot naman ako, di ba? Ngayon kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sino ba ako para pigilan ka, sweetheart? Kung yan ang tadhana ko, di ba? Ang unfair mo naman. Nabigla si Carlos sa sinabi ni Sarah. Ramdam din niya ang sakit dahil mahal na mahal niya ito. Ayaw niyang mawala ito kaya inisip na mabuti ang susunod na gagawin. Minarapat na lang tumahimik para mapakalma ang dalaga. Hanggang nagsalita ulit ito sa kanya. Siya nga pala, sweetheart. Doon ka na sa bahay mag-dinner mamaya ha. Nag-blow out ako kay Crystal dahil sa mga grades niya na tumaas lahat. At may ibig siyang ipakonsult sa'yo, okay ba ha? Masayang-masaya ang puso ni Sarah sa pagtamimi ng binata at wala na siyang duda sa susunod na gagawin, kaya nagpatuloy na sa ginagawa. Iniisip naman ni Carlos ang mga sinabi ni Sarah na nakadurog ng kanyang puso. At nagpa siyang magtapat na lang sa dalaga. At humingi ng tawad sa naidulot nitong sakit ng kalooban. At goon na lang sa mangyayari pa. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay ay tahimik pa rin ang binata. Sweetheart, ayos ka lang ba ha? Parang malalim ang iniisip mo Halika na, pumasok na tayo sa bahay. Hindi pa rin maalis ang saya sa puso ni Sarah sa nakikita niyang pagkabalisa ng binata. Sa wakas ay nakaganti rin siya kahit konti sa mga dinulot nitong sama ng loob. Sinalubong ni Crystal ang dalawa sabay yakap sa braso ng binata. At bumati naman ito sa ina. Habang kumakain sila ay masayang naisipan naman ng ina na magtanong ng tungkol sa Biblia. Ay iho, may itatanong pala ako sa'yo tungkol ito kay Virgin Mary. Totoo ba na si Jesus lang ang anak niya? Para kasing hindi ko matanggap sa puso ko. Ano ang masasabi mo ha? Napapailing na napapangiti ang binata sa tanong ng ina. Nagbuntong hininga at tinansya niya ang sasabihin para hindi magalit ito o mapasama ang loob. Ganito po yun, ma'am. Marami pong nagtatanong tungkol dyan. Pero suriin natin sa Biblia at habaan po natin ang pangunawa. Doon sa Lucas chapter 2 verses 43. Ayon po sa Biblia ay nagpunta sila sa Jerusalem. At nang pabalik na sila ay naiwan nila si Jesus. So ang ibig po bang sabihin dito ay pabaya si Maria? At ang kaisa-isang anak, iniwan pa ha? Wala po sa logic ito. Or talagang marami lang inaasikasong anak ito. At hindi na napansin ang panganay niya na naiwan. Di po ba? Sa sulat naman po ni Mateo, chapter 13 sa verses 55 hanggang 56. Doon ay nangangaral si Jesus. At maraming Hudyo ang nangagtaka kung saan ito kumuha ng karunungan. Na alam nila na hindi nakapag-aral ito. Sabi po sa verses, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Bakit po nila nasabi ito? Kasi po, kilalang kilala nila si Jesus sa kanilang lugar. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, di po ba? Ma'am, yun nabanggit dyan Judas na kapatid ni Jesus ay ebangelista, hindi po yun Judas na nagkanulo sa Panginoon. At ito pa po. May hiwaga dyan sa sulat ng ebangelistang si Judas. Doon sa verse 9, ay isunulat niya ito, na ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa dyablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Ito ay hindi nasulat sa alinmang aklat ng Biblia. Ngayon paano niyang nalaman ang bagay na ito, di ba?
Kasi nga ay kapatid niya si Jesus. At iisa ang tirahan nila. Ano ba naman na tanungin niya ang kuya tungkol dito? At si Jesus naman ay hindi nagsisinungaling at sasagot ito sa kanya, di ba? Common sense lang po. Dahil sa panahon ngayon walang bulaan pastor ang may alam nito. Okay po ba? Napatulala at nanglaki ang mga mata ng tatlo. At hindi makapagsalita sa sharing na ginawa ng binata. Hanggang nagtanong ulit si Crystal. Sir, sabi kasi ng mga pari. Dinala sa heaven ng buo ang body and soul ni Mama Mary. Ano ba sa palagay mo ha? Ganun ba? Ano kaya sa palagay mo ha? Kung ang mga paring ito ay isakay ko sa spaceship, tapos ay ibato ko sa space na walang spacesuit ha? Baka sumabog ang mga katawan nito. Palibhasa ay bulaan at walang alam sa Biblia. Kaya pati pag-iisip ay nawala na rin sa hulog. Sabay-sabay na naghagalpakan sa tawa ang tatlo sa sagot ni Carlos. At hindi nila napansin na lumalalim na pala ang gabi sa kanilang mga pinag-uusapan. At nang mapansin ito ng binata ay nagpa siyang magpaalam na sa pamilya. Pero agad nag-alok ng pabiru kay Carlos si Crystal. Sir, bakit ka pa uwi ha? Pwede ka naman matulog sa tabi ko diba? At saka ang laki naman ng kama ko Ay, joke Oo lang. nga naman iho. Pwede ka naman sa guest room. Malalim na ang gabi, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Very welcome ka dito iho. At ituloy pa natin ang ating pinag-uusapan diba? Sabi pa ng ina. Habang nag-iisip pa ang binata ay nagsalita na si Sarah. Carlos, before I forget. May ibig palang itanong si Crystal sa'yo. Tungkol sa algebra using computer. Ibinili ko kasi siya ng bagong laptop. Ay oo nga pala sir, halika sandali sa kwarto ni tita, at may ipatitikim ako sa'yo ha. Grape juice na galing pang Spain, habang iniaayos mo yung laptop, okay ba? Hinilan na ni Crystal ang kamay ng binata. Sa loob ng kwarto ay napansin ni Carlos ang dalawang kupita at grape juice na nasa magandang bote. Ibinigay ni Crystal ang laptop sa binata na nakaupo na sa malaking kama. Agad itong sinuri habang ang dalagita ay nagsasalin ng juice sa kupita. Hindi napansin ni Carlos ang inihulog na tableta sa kupita niya at masayang ibinigay. Medyo alangang pang inumin ni Carlos kaya agad nagsalita na masaya si Crystal. Ay sir, walang alkohol yan. Magagawa ko bang lokohin ang crush at napakabait kong tutor Okay, iinumin ko ito, sabay tayo sir ha. Sabay na ininom nila ang juice at nagustuhan ni Carlos. Nilagyan ulit ng isa pang round. Napangiti naman ang binata at ininom ulit ang ibinigay ng dalagita. Sabi ko sa'yo sir walang alcohol yan ha, special at purong grape juice lang, diba? Tumango si Carlos at saka tumutok sa computer. Ilang minuto pa ay nahilo na ang binata. Hindi na napigilang humiga sa kama at nakatulog. Agad na inayos ni Sarah at Crystal ito. Nang nakaalis na ang dalagita, ay hinubaran na ni Sarah ang lalaki. Napalunok at mabilis na tumibok ang puso nang tumambad ang hubad na katawan ng binata. At naghubad din ito bago iniunat ang isang kamay ni Carlos at inunan niya sa ulo at yumakap na halos pumaibabaw sa lalaki. At bumulong pa ito sa kanya. Oh, sweetheart, patawarin mo sana ako, ha? Sa ginawa ko sa'yo. Ikaw kasi ang tanga mo. Pasensya na, ha? Hindi ko lang kayang isipin na mawawala ka sa akin Kaya ito kasalanan mo tuloy na mapadali tayong magsama. Napatawa pa sa ginawa niyang kapilyahan. Ramdam niya na nag-init ang katawan pero wala rin mangyayari. Kaya hinalikan na lang sa labi ang binata at natulog. Makaraan ng ilang oras ay nagising si Carlos. Na mabigat ang pakiramdam at ngalay ang braso dahil sa nakadagang katawan ng babae. Idinilat niya ng bahagya ang mata. At laking gulat niya na may hubad na babae na nakayakap sa kanya. Biglang kinabahan siya ng todo. At naisip na baka si Crystal ito. Dahil siya ang huling kasama. Hinaplos niya ang buhok at dahang-dahan namang tumingin sa kanya si Sarah. Parang binuhusan siya ng isang timbang yelo nang makita ang mahal niya ang katabi. Tumibok ng malakas ang puso niya. Baka kasi nananaginip lang kaya dahang-dahan pang hinaplos niya ang mukha nito. Saka malambing na nagsalita si Sarah. Oh babes, gising ka na pala.
Kumusta na ang pakiramdam ng sweetheart ko, ha? Gutom ka na ba? Ikukuha kita ng makakain. At kung masama pa ang pakiramdam mo, di susubuan na lang kita kung gusto mo, ha? Hindi pa rin makapaniwala si Carlos sa mga nangyayari. Ni hindi sumagi sa isip niya na ganito pala ang nararamdaman ni Sarah sa kanya. Palibhasa ay baliw din siya dito. Kaya siya naman ang sumuri kung totoo nga itong nakikita niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang katawan nito hanggang sa maaabot ng kanyang kamay. Napakislot at napahagigik naman ang dalaga nang mahawakan nito ang may kiliting parte ng katawan. Biglang tumingin ang lalaki na ngayon ay siguradong sigurado na siya sa sarili. Kaya nagtapat na siya sa nararamdaman. Hinawakan pa niya ang kamay nito saka nagsabi. Alam mo ba sweetheart kung paano ako naghirap? Nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Ang alam ko ay higit ang pagmamahal ko sa'yo. Una pa man kitang makita ay mahal na kita. Pero natakot ako at inisip na parang imposible ang situation natin. Kaya pinilit kong lumayo sa'yo. Para hindi na ako masaktan pa. Pero pag naiisip ko yon ay parang mamamatay ako sa lungkot. Ang totoo, hindi ko kayang mawala ka sa akin, sweetheart. Sweetheart, alam mo ba na tama si Mama Nang sabihin niya ang naobserbahan sa iyo na may malaki kang gusto sa akin. Pero hindi ko siya pinaniwalaan Paano naman kasi lagi mong sinasaktan ako, ha? At hindi pinapansin Hanggang sa ibig kong sakalin ka sa katangahan mo Nakakainis ka talaga, ha? Sabay yakak sa dalaga at hinalikan sa noo. Agad itong nagreklamo sa ginawa at bahagyang itinulak si Carlos. Alam mo sweetheart, naiinis mo na naman ako At saka parang hindi pa ako naniniwala na mas mahal mo ako, ha? Kasi laging noo ko lang ang hinahalikan mo. Bakit yun lang ba ang alam mo? Wala ka bang ibang alam para maalis mong lahat ang namuong sakit dito sa puso ko, ha? Ngayon kung hindi mo magagawang mapaligaya ako, ay masasabi kong bakla ka talaga dyan, sweetheart, ha? O ano ngayon? Parang natouch ang ego ni Carlos sa sinabi ng dalaga. Kaya dahan-dahan itong pumaibabaw na napapailing pa at may pagbabantang tinitigan niya ito. Niyakap ito sa kainiangat ang ulo at nakangisi na kunway may gagawing masama. Kumabog ang dibdib ni Sarah at halos matunaw siya nang inilalapit na ang mukha nito sa labi niya sa kamarahan na nagsalita. O sweetheart, sa akala mo ba, ha? Hindi ko kayang magawang mapaligaya ka. At sa noo lang kita kayang halikan, ha? Wow! Ganon ba yun? Oh well. Just hold your breath tight. And you might not know what will happen next. Okay ba? Oh sweetheart ano ba ito? Akwan Hindi naman ganon. Ang ibig kong. Hindi pa natatapos ang sinasabi, ay siniil na ng halik sa labi ang dalaga. Halos hinabol niya ang kanyang hininga nang sinimulang halikan siya mula sa liig hanggang paa na ipinaigtad niya. Na napaungol pa at hindi maintindihan ang nararamdaman. Hanggang nangyari na ang lahat na nagpaapaw sa ligaya niya. Mabigat ang pakiramdam ni Sarah at pagod ng sumunod na araw, kaya't dali-dali niyang tinapik ang balikat ng katabi para gisingin at utusan. Sweetheart, gising na, ikaw na muna ang bahala sa opisina, ha? Tawagan mo na lang ako pag may problema ka, ha? Okay. Parang hindi ko kayang magtrabaho ngayon masakit ang mga kasukasuan ko. Masahol pa kasi sa nabugbog ako, sweetheart, dahil sa'yo Tatawagan ko sila para sa assistance at matulungan ka sa gagawin mo, okay ba? Sige na, pumunta ka na, at huwag ka palang makikipag-usap sa mga babaeng empleyada doon, ha? Subukan mo lang at pag nabalitaan ko humanda ka sa akin Akala mo maluloko mo ako, ha? Tignan ko lang. Tumatawa na napapailing si Carlos sa ikinikilos ni Sarah. Na parang naging bata at nawala na sa hulog ang pag-iisip. Alam mo ba sweetheart na may naghihiwalay na mag-asawa ng dahil sa selos lang? Sa Biblia alam mo ba na isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng Satanas ay selos? Malaking kasalanan ang selos sa Panginoon. At sa palagay mo ba ay magkakagusto pa ako sa iba? Nasa akin na ang pinakamagandang babae at naangkin ko pa, ha? Ano pa ang hihilingin ko, diba? Unless manyak ako, ha? Kaya alisin mo yung selos dahil ang bigat pa sa ninyan, naku, ha?
Magtiwala ka sa akin na ikaw lang ang nasa puso ko. Biro mo, hindi ko na kailangang manligaw pa para makuha ka, sweetheart. Wow naman. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na nangyari sa akin ito eh. Kaya malayo pa sa buwan na pagtaksilan ka, okay ba yon ha? Manghang-mangha si Sarah sa sinabi ni Carlos. Ngayon lang siya nakadinig ng ganong katuwiran. Wala siyang masabi at pinagmasdan na lang ang asawa habang umaalis. Nabigla si Crystal nang masalubong si Carlos. Nahihiya siyang humarap dahil sa kanyang nagawa dito. At nilakasan ang loob para humingi ng tawad. Good morning, sir. Ekwan. Ay, tito pala. Sorry ha, at sinamantala ko ang kabaitan mo kasi napag-utusan lang ng general eh. Basta tuturuan mo pa rin ako ha. Napailing si Carlos at hindi alam kung tatawa ba. Pero tumitig lang sa dalagita at kunwari ay galit na seryoso na lumapit dito na ikinatakot nito. Sa kaniyakap at hinalikan sa noo ang nakapikit na dalagita at umalis na hindi umiimik. Napasigaw at napatalon pa, natuwang-tuwa si Crystal. Nagtaka naman ang ina ng madatnan ang dalawa na nagkukwentuhan habang nag-aalmusal. Bakas ng ina na napakasaya ni Sarah. Alam niyang matagal na nang huling makita ito ng ganito. At tinanong ang dalawa, Sarah, hindi ba naman nagalit si Carlos sa ginawa niyong dalawa ha? Ano naman ang masasabi mo, Crystal? Hindi ka ba nasakal ni Carlos Ay ha? naku lola, hindi ko nga akalain ang nangyari kasi talagang iniiwasan ko si sir. Ay tito pala. Na makita pero bigla ko siyang nasalubong. Hindi na ako nakaiwas kaya nagsorry na lang ako. Tapos ay tinitigan niya ako at dahang-dahan lumapit sa akin. Kaya natakot ako at ipinikit ko na lang ang mata na naghintay sa gagawin niya. Pero naramdaman ko ang mahigpit na yakap at halik sa noo ko, saka siya umalis na hindi nagsasalita. Ayun nga, kaya natuwa na ako eh. Ay mabuti naman. Sarah, desidido ka na ba sa kanya na mapangasawa ha? At napag-usapan na ba nyo kung paano ang magiging kasalan ha? ay ma, yan nga rin ang pinag-uusapan namin ni Crystal eh. Kasi hanggang ngayon amazed pa rin ako sa kanya nang ipinaliwanag niya sa akin ang kasal na sagrado sa Biblia. Nagsimula siya sa kasal ni Mama Mary. Napanganga ang dalawa sa sinabi ni Sarah. Na maaaring ngayon lang nila ito maririnig, kaya nagpatuloy na siyang mag-sharing. Ang sabi niya sa pag-aasawa ni Maria ay very simple lang. Walang singsing, walang parada, walang mga ninong at ninang, at kung ano-ano pa na hindi nasulat sa Biblia. Kaya nang biruin ko siya, na sa simbahan kami magpakasal nag-iba agad ang aura niya at medyo nagulat ako. Ipinaliwanag naman niya ang dahilan. Sa legal ay payag siya na kahit saan o kahit sa pinaka-corrupt na judge pa ay okay, basta wag lang pastor. Kasi kung sa bula ang pastor kami pakakasal, ay baka hindi kasihan ng Diyos ang pagsasama namin eh. Sinabi pa niya sa akin, noong nalaman ni Joseph na buntis si Maria, ay ibig niyang hiwalayan ito ng tahimik. Pero pinigilan siya ng angel ng Diyos para hindi siya hiwalayan, diba? Ano ang puntos dito? Ang Diyos ay pumapayag kay Joseph na maging asawa ni Maria eh. Dahil busilak ang puso nito, diba? Ang ibig lang sabihin sa Kristiyanong mag-asawa at magsasama sila ay dapat parehong tapat. Nag-uunawaan at hindi nag-iisip na mag-iwanan. Dapat laging tiwala sa isa't isa. Marami pa siyang sinabi na nasa Biblia, pero hindi ko lang matandaan eh. At ma, sinabi pa niya na yun bang ikinasal na mara niya eh. Lahat ba ay naging tagumpay, diba? Ang ipagtatagumpay ng mag-asawa ay ang paggabay ng Diyos sa kanilang pagsasama. Hindi nakaimik ang ina at wala siyang naging tutol sa sinabi ni Sarah. Sa puso niya ay nagpapasalamat siya at nakatagpo ng ganitong lalaki. Habang si Crystal ay alangan na magtanong ng sensitive pero itinuloy din ito. Tita, may gusto sana akong itanong dahil curious lang ako eh. At wag ka sanang magagalit ha. Kasi ayon sa pagkakaintindi ko sa pari, ang mag-asawa daw ay huwag masyadong makalaman. Straight to the point, at huwag ng kung ano-ano pa ang gina. Pinigil na ni Sarah ang pagsasalita ni Crystal at malakas na tumawa sa ipinupuntos ng pagtatanong nito. Naguguluhang naman nakatingin lang ang dalagita at hindi niya inasahan ang isinagot ni Sarah sa kanya. Crystal, naiintindihan ko ang ibig mong malaman na baka masama sa Diyos. Ang kung ano-anong ginagawa ng mag-asawa sa pagtatahlik nila, diba? Kung si Haring Salomon nga ayon sa Biblia, may 1,000 ang naging asawa.
Tapos isang style lang ang ginawa niya? I don't think so, di ba? Kaya para malinaw sa'yo di itanong natin sa Biblia. Meron akong na-download dyan sa phone. Basahin natin yon, nasa unang Korinto chapter 7 verse 3 hanggang 5, okay ba? Ito basahin mo. Nakanganga at takang-taka ang maglola habang ibinibigay kay Crystal ang cellphone ni Sarah para basahin ang nakasulat sa talata. Okay tita, ito ang sabi. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya inararapat. At gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. Ay wow naman! O ano Crystal ang pagkaintindi mo sa nabasa mo ha? Di ba yun asawa mo lang ang may karapatan sa katawan mo at gayon ka rin sa kanya, di ba? Kaya halimbawa ay gusto kanyang halikan sa buong katawan ay wag mong ipagkait, di ba? At bahala kayo kung ano man ang gawin ninyo, walang pipigil doon. Yun ay sa asawa mo lang at hindi sa iba dahil pagtataksil na yun. Kaya sagrado ang pag-aasawa. Ano sa palagay mo, nagets mo ba ha? Nagulat ang maglola sa binasa ni Crystal na nakasulat din pala sa Biblia ang tungkol sa pag-aasawa. Wala siyang masabi kaya nagpasaring na lang sa tita niya. Ay, tita, ngayon ko lang naintindihan na kung bakit parang nasagad ang pagod mo. Parang alam ko na ang nangyari eh. Sabay na naghagalpakan sa tawa ang tatlo. Pinagpatuloy pa ng mag-ina ang pag-uusap tungkol sa pagpapakasal ng dalawa at lumipas pa ang maghapon hanggang sa dumating na si Carlos at nagulat pa siya nang makitang naghihintay ang tatlo sa kanya. Dahan-dahang lumapit siya at nagbigay galang sa ina. Kinumusta siya ni Sarah at nagtanong habang kumakain sila ng hapunan. Sweetheart, ano ba yon? Sinabi mong problema sa akin tungkol kay Layla at Cora na hindi ko magets. Sweetheart, ganito kasi. Kaninang umaga ay napansin kong parang nagtatalo itong dalawa tungkol sa ginagawa nila. Nasa halip matapos ang trabaho ay nade-delay. Dahil meron silang hindi pinagkakasunduan. Tahimik lang akong nagsusuri, sa totoo lang ay hindi ko kabisado ang pinag-uusapan nila, pero sa tingin ko ay parehong tama naman. Tito Carlos, anong ginawa mo sa dalawa ha? Pinaguntog mo ba ang ulo? Ay joke lang. Hanggang sa sinabi ni Cora na mas tama siya, kasi Kristiyano daw siya. Yun, doon nagpanting ang tainga ko. At tinanong ko kung talagang paniwala niya na Kristiyano siya. Kaya kinuha ko ang cellphone ko. At may ipinabasa akong talata sa kanya. Yun, di tumigil pareho sila. Napanganga ang tatlo sa sasabihin pa ni Carlos, pero nagtanong na ulit si Crystal. Tito Carlos, ano naman yung talata na ipinabasa mo ha? At napatigil ang away nila eh. Excited ang tatlo habang hinahanap ni Carlos sa cellphone ang talata at ibinigay kay Crystal para basahin. Crystal, basahin mo itong Pilipos chapter 2 verse 3. Nang malakas ha, okay ba? Okay tito, ayon sa talatang ito. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Wow! Tito, grabe naman ito pati ako tinamaan eh. Kaya nga kung totoong kang Kristiyano, ay dapat wala kang kalaban at kaalit. Sabi pa nga ng Panginoon ay mahalin mo ang iyong kaaway, di ba? Paano ka pang magagalit sa kapwa mo, di ba? Kaya sabi ko sa kanila na, kapag hindi sila nagkasundo, ay irerekomenda ko sa CEO na tanggalin silang pareho, ganon. Tito, nang masabi mo ito sa kanila ano naman ang nangyari pagkatapos? Ayun, maraming lumapit sa akin. At nagtatanong ng sari-sari. Medyo natawa pa ako sa ibang mga babae. Na nagyayaya na mag-beach daw kami at turuan ko raw silang lumangoy. Kaya sa isip ko, ano naman connection nun sa trabaho, di ba? Naku! Tita, delikado si Tito dyan pag hindi mo binantayan. Malala pa yan ng walang kalaban-laban. Hay naku naman! Nagtawanan lang ang tatlo. Maya-maya pa ay kinausap na ng ina si Carlos. Ay iho, nag-usap na kami ni Sarah tungkol sa pagpapakasal ninyong dalawa. Wala akong tutol sa kahit ano pa ang inyong gawin. Matanda na si Sarah.
Ang ibig ko lang sana sa susunod na linggo ay pumunta tayo sa pamilya mo at nang makilala ko naman silang lahat. Ayos ba yun? Ay ma, yan din po ang sasabihin ko sa inyo eh. Naunahan lang po ninyo ako eh. At para naman maipasyal ko itong sweetheart ko. At kayo sa magagandang tanawin sa amin. Ayos po yun. Tito Carlos, ipakikilala mo rin ba kami doon sa babes na sinasabi mo ha? Baka magalit sa amin yun, di ba? Napatingin si Sarah kay Carlos na nakatitig at hinihintay ang sasabihin at reaksyon nito. Aba? Siyempre naman at saka bakit ito magagalit? Wala naman kaming commitment sa isa't isa, di ba? Dapat nga matuwa siya sa naging kapalaran ng kababata niya, o di ba? Natuwa si Sarah at walang masabi sa asawa niya. Nagsalitang muli ang ina nito na medyo ikinagulat ni Carlos. Siya nga pala iho, sa mga ginawa mo sa pamilya ko ay nagpapasalamat ako. Kaya naman napasyahan ko na ibili ka ng sports car. Para naman hindi ka matahin ng mga kamag-anak ko. Okay ba sa'yo? Natuwa naman si Sarah at napapalakpak pa si Crystal sa sinabi ng ina. Nagulat naman si Carlos at naluluhang lumapit sa ina para halikan. Pero parang may naramdaman ang ina sa kanya. Ma, hindi ko po kayang maipaliwanag ang saya sa puso. At nagtiwala kayo sa akin. Yun lang pong makasama ako sa pamilya nyo at mapangasawa ko si Sarah. Ay walang halagang katumbas yon. Kasi naisip ko lang po na kung magkakaroon ako ng sports car ay baka yumabang ako. At saka baka malapit lang po ako sa disgrasya, di po ba? At saka baka may sumakay na mayaman, maganda at mabait na babae. Ay naku! Baka magselos lang po ang asawa ko. At saka 4 lang din po ang gulong niyan na pareho lang sa sasakyan ni Sarah. Na para sa akin ay may mas maraming pakinabang, di po ba? Kaya pakiusap ko po ay wag na lang. Ma, sana po ay naintindihan niyo ako. Walang salitang anumang lumabas sa bibig ng tatlo sa paghanga kay Carlos. Talagang kakaibang lalaki ito. Lumapit na lang si Sarah at niyakap ang asawa na napapaluha. Nananalangin siya na sana ay walang malaking pagsubok na maranasan sila sa buhay.